Tay, nabalitaan niyo po ba na ibebenta na daw ang kalatig lupa na sinasaka natin? Oo nga daw. Si Kulas ang nagsabi sa akin. Alam niyo po ba ang dahilan ng may-ari kung bakit nila ibebenta ang lupa nila? Sabi may sakit daw yung babae. At sa ibang bansa balak ipagamot ng asawa. Tsaka nandun na rin ang mga anak ng mag-asawa eh. Ibang klase talaga ang mga mayayaman. Parang probinsya lang sa kanilang pagpunta ng ibang bansa. Oo nga. Pero hindi mo kailangan mainggit sa kanila. Itinadhana talaga sila na ipanganak na mayaman. Hindi naman po ako masyadong naiinggit. Hindi niyo naman po kami pinalaki ng mga kapatid ko na mga inggitera. Kaya lang, gusto rin namin na umangat sa buhay kahit papaano. Alam mo anak, wala namang masama kung mangangarap ka ng mataas. Basta sabayan mo ng dasal at sipag. Ganun na nga pong ginagawa ko. Namulat kami magkakapatid sa mahirap pero simpleng pamumuhay dito sa probinsya namin. Karaniwan ang hanap buhay dito ay pagsasaka. Masasabi ko na maswerte pa rin kami kumpara sa ibang lugar. Na halos puro subdivision na ang ipinalit sa mga hekta-hektaryang palayan. Bagamat 3 beses kaming nakakakain sa isang araw. Na ibibigay din ng mga magulang namin ang mga pangangailangan namin magkakapatid. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mangarap ng mas mataas at maiahon ng pamilya ko sa hirap. Pangalawa ko sa magkakapatid. Ang ate Rachel ko ay maagang nakapag-asawa. Nag-aaral siya noon na mabuntis ng nobyo. Nabigo man, napilitan na rin si Itay na ipakasal si ate sa kanyang asawa na ngayon. Masasabi ko na maganda naman ang buhay ni ate Rachel. Sa kabilang bayan sila nakatira at bihira lang pumasyal sa amin. Ang bunso naman na si JR, kasalukuyang nasa 3 taon sa high school. Ako naman hanggang high school lang ang tinapos. Nag-iipon pa kasi ako ng pera para makapag-aral sa koleyo. Hoy, nananaginip na naman ang gising dyan. Ang Itay talaga. Ang mabuti pa'y mauna ka nang umuwi. Ako na lamang ang bahalang kumuha sa alaga nating kalabaw sa pinagsusugahan. Sige po tay, sa bahay ko na lang po kayo hintayin. Bit-bit ko na ang ilang gamit. Kasama na ang basket ng pinaglagyan namin ng baon para sa pananghalian. May kalahating oras din ang lakaran bago ang mga bahayan. May ilan din akong nakasabay sa pag-uwi. Nahila-hila pa ang kani-kanilang alagang kalabaw. Pagdating sa bahay naabutan ko na ang inay na nasa banggerahan at nagluluto na para sa hapunan. Ganun kasi sa probinsya namin. Palibasa kailan lang kami inabot ng mga poste ng kuryente. Umaasa lang kami sa gasera noon. Maaga nang nagluluto ang mga tao sa amin. O ang tatay mo, bakit hindi mo kasama? Susunod na lang daw po siya. Kinuha lang niya ang alaga nating kalabaw sa pinagsusugahan. Kanina nagpunta si Maring Esther sa palengke. Nagpabili na rin ako ng isda. Tulingan ang pinabili ko. Maaga ko ng sinaing para gagataan ko na lang ngayon. Siguradong mapaparami na naman po ang kain natin mamaya. Pare-pareho nating paborito yan eh. Kaya nga dinamihan ko na ang sinaing ko eh. Hay, sayang. Wala dito ang ate mo. Ewan ko po ba kay ate? Bakit bihira lang nila tayong dalawin dito? Lagi na lang diyang katwiran eh. Hindi sila maiihahatid ng asawa. Pwede naman siyang bumiyahe. Malaki na naman ang anak niya eh. Mula nang mag-asawa ang ate mo, malaki na rin ang pinagbago niya. Marami na siyang hindi kinakain na dati naman paborito niya. Mabuti na lang po wala siya rito. Baka mamaya pintasan pa po niya ang ulam natin. Sana naman maisipan niyang dalawin kami ng tatay mo. Lalo't nagkakaedad na kami. Huwag na po kayong malungkot, Nay. Kapag nakapunta po ako sa bahay ng kaibigan kong si Tinay, makikigamit po ako ng cellphone sa kanya. Tatawagan ko si Ate Rachel. Itatanong ko po kung kailan sila papasyal dito. O sige nga iha, namimiss ko na rin kasi ang apo ko sa kanya. Alam ko ganun din ang tatay mo. Hindi ko lang masabi kay inay na iba ang ugali ng asawa ni ate.
Kasi tuwing nasa amin sila, kitang-kita sa mukha nito na hindi niya gusto sa bahay namin at sa paligid. Para bang hindi mapakali. Maging sa hinahanda naming pagkain ay para bang diring-diri siya. Sadya lang talagang mabait ang mga magulang namin para patuloy na pakiharapan ng maayos ang lalaki. Kahit gusto ko rin makasama ang ate ko. Kung binabastos naman ang asawa nito ang mga magulang namin, maigi na rin na wag na lang siyang dumalaw dito sa amin. Kaya lang hindi naman siya makapunta dito nang sila lang na mag-ina. Natuwa naman ang itay nang malaman ang ulam namin sa hapunan. Naku, tiyak na mapaparami na naman ang kain ko nito. Yun nga po ang sabi ko kay inay. Malapit nang maluto to. Utusan mo na si JR na maghain na. Ako na lang po. Masyado pong subsob sa pag-aaral yun ngayon. Ewan ko ba sa batang yun? Masyadong subsob sa pag-aaral, pero tamad naman sa mga gawaing bahay. Hayaan mo na. Malay mo si Jera makatapos ng pag-aaral at makatulong sa atin balang araw. Ayoko umasa. Baka kasi mamaya mag-asawa din siya katulad ng ate niya. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Iba naman si JR sa atin niya eh. Si Yasmin, balak din pumasok. Nag-iipon lang siya. Hindi ko maintindihan dyan sa batang yan. Kung bakit ayaw niyang tulungan natin siya sa pag-aaral niya. Nahihiya lang yan. Dahil ang ate niya na pinag-aaral natin doon ay bigla nag-asawa. Pero kapag pumasok naman siya, hindi naman pwede na pabayaan na lang natin. Sa bagay nga, iba din mag-isip ang anak nating yan. At mas matapang. Mana sa akin. Lahat ng kanilang usapan ay narinig ko naman. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. Nang makatapos ako sa paglalagay ng mga pinggan, tinawag ko na si JR. Habang naghahaponan kami, panaka-naka rin ang aming kwentuhan. Gaya ng inaasahan, dahil paborito namin ang ulam, walang natirang kanin. Kinailangan tuloy ng inay na magsaing ulit para sa mga alaga naming aso. Ako na rin nagpakain sa kanila ng makasaing. Pasensya na kayo ha. Naubusan kayo ng kanin eh. O ito, Blackie. Pulot, kain na kayo. Si Blackie lang talaga ang aso namin na bigay ng ninong ko. Noong huling taon ko sa high school, may isang tuta akong nadaanan. Nanghihina na yun sa tabing daan. Dahil sa awa ko, inuwi ko yun sa bahay at inalagaan. Kahit sinasabi ng mga magulang ko na hindi na rin naman magtatagal ang tuta. Dahil sobrang payat at nanghihina to, inalagaan ko pa rin hanggang mag-isang linggo. Gumaling ito. Dahil nga napulot ko lang sa tabing daan, pulot na lang ang ipinangalan ko. Malaking tulong naman sa amin ang mga alaga naming aso. Lalo't may mga alaga kaming hayop. Dati kasi nauso ang mga nakawan ng mga alagang hayop. Ang mga salarin ay mula pa sa ibang lugar. Sa may ilog sila tumatawid para makarating sa aming sityo. Kinabukasan, panibagong araw at panibagong pagtatrabaho na naman sa palayan. Kailangan na kasi magsabog ng abono. Sapat na ang 3 beses na pag-aabono hanggang sumapit ang anihan. Napakatining ng sikat ng araw ng mga oras na yun. Kaya naman sumilong muna ako sa ilalim ng mayabong na puno. Inihanda ko na rin ang tanghalian namin ng itay. Oh, bakit tumigil ka na? Iba po kasi ang init ngayon. Nahihilo po ako. Oo nga, iba nga talaga ang init ngayon. Hindi ka pa naman sanay. Tuyong-tuyo nga po ang mga damo at ibang halaman sa tindi ng init. Mabuti nga lang malapit ang palayan sa may ilog. May nakukuhanan tayong patubig. Oo nga po eh. Mabuti pa tay. Kumain na po tayo. Sige. Kanina pa nga rin ako nagugutom eh. Kahit 5:00 na ng mga oras na yun, mainit pa rin ang sikat ng araw. Bihira rin ang umulan kaya hirap ang ibang magsasaka sa amin.
Hindi kasi sila makapagpatubo ng mga pananim dahil walang ulan. Kaya naman inaasahan na namin ang mataas na presyo ng mga gulay sa palengke. Isang umaga nagpaalam ako na pupunta lang sa bahay ng kaibigan kong si Tinay. Nakigamit na rin ako sa kanya ng cellphone para matawagan ng ate ko. Hindi ko nga lang nakausap to dahil ang asawang may hawak. Sabi nito wala ang kapatid ko. Umalis kasama ng pamangkin ko. Umuwi na lang ako pagkatapos ko magbigay ng bayad kay Tinay. Hindi na malaya ng mga magulang ko na dumating na ako ng bahay. Tila meron silang pinag-uusapan na mahalagang bagay. Napukaw ang atensyon ko na marinig ko ang tungkol sa patubig na nanggagaling sa ilog. Hay, kapag hindi na tayo pinayagan ng bagong may-ari ng lupa na magkaroon ng patubig, sayang ilang buwan nating hirap sa pagtatanim ng palay. Kung kailan namang kasagsagan ng init, tsaka pa nagdamot ang nakabili ng lupa. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya inaki ng ilog wala namang pwede magmay-ari ng ilog na yan. Ano ang gagawin natin? Maraming umaasa sa ilog na yon, lalo ang pananim nating palay. Kinausap na daw ni pareng Efren pero matigas daw yung nakabili ng lupa sa kahangganan natin. Siguradong malaking problema ang idudulot nito sa mga magsasaka ng sityo. Nang silipin ko ang aking mga magulang, kitang-kita sa mukha nilang labis na pag-aalala. Parang mas tumanda si tatay sa tunay niyang edad. Mahalaga sa aming mga taga-sityo ang ilog na yon. Lalo na't patubig sa palayan. Malaking dagok kung sakaling hindi namin mapakiusapan ang bagong may-ari ng lupa na nasasakupan ng ilog. Nang sumunod na araw, madalas na magpulong ang mga magsasaka. Piling-piling tao lamang ang sumasama sa pagpupulong na yon. Hindi na rin ako sumasama dahil bago pa lang ako. Nay, sa tingin mo kaya may naisip ng solusyon ng itay at ng iba pa? Hindi ko alam anak Matigas daw yung bagong may-ari na sa lupang pagmamay-ari niya nasasakop ang ilog. Taga saan po ba ang taong yun? Taga Maynila daw. Ay, ganun ba talaga sila? Mahirap pakiusapan? Hindi naman lahat. Kaya lang sana naman wag niyang ipagdamot ang ilog na matagal na rin nating pinakikinabangan. Kapag hindi pa rin nakagawa ng paraan si ng itay, tiyak labis tayong mga apektuhan. Ipagdasal na lang natin na maging maayos ang lahat sa mga susunod na araw. Ay, kung bakit kasi kung sino pa ang mahirap, siya pa ang sinusubok ng problema. Tandaan mo, lahat ng tao sinusubok ng problema. Manalig ka lang lagi, anak. Tila hindi kami kinakatigan ng pagkakataon. Nang araw na yun hindi ako nakasama kay Itay sa bukid dahil masama ang pakiramdam ko. Si Inay na lang muna ang sumama sa kanya. Pero may isang oras pa lang ang nakakalipas nang umuwi na ulit sila na ipinagtaka ko. Ano po ang nangyari? Bakit ang aga ninyong umuwi? Ay naka, yung dinadaanan kasi natin papuntang palayan ay may harang na. Maliban pa doon, hindi na rin tayo pwede magpatubig gamit ang tubig sa ilog. Ay naku po. Ang mabuti pa, Ige, magpahinga ka na muna. Kanina ka pa hinihingal sa galit Baka kumapano ka. Kahit kasi ang kapitan natin, kampi sa dayong taga Maynila na yon, kaysa sa kababaryo niya, ni hindi man lang tayo magawang ipagtanggol Sumuko na lang kaya tayo. Hindi maaari ang sinasabi mo. Buong buhay natin dito na tayo tumanda. Ang taong yon, nakadarating lamang. Nakakala mo kung sinong umasta dahil nagkataon na mapera lamang siya. Dapat siya matutong makisama. Tama ang itay, Nay. Paano yung mga pinaghirapan natin? Babaliwalain na lang ba natin yon? Tsaka, ilog yun. Walang pwedeng magmay-ari nun. Para sa lahat yun. Pasensya na kayo. Dahil sa nangyayari hindi na ako makapag-isip ng tama. Naiintindihan naman po namin kayo, Nay. Lahat po tayo apektado at problemado. Walang papayag sa gusto niyang mangyari.
Kung may binabalak man kayo ng mga kasama mo, wag mo nang ituloy. Baka yan pa ang ikapahamak nyo. Awang-awa ko sa mga magulang ko at mga tao sa sityo dahil sa nangyayari. Pero ako man ay walang maisip na solusyon. Nang malaman ko na pupuntahan ng Itay ang bahay nung nakabili ng lupa sa kahangga namin, sinabi kong sasama ako. Hindi na kailangan, anak. May mga kasama naman ako eh. Sige na po, Tay. Sasama ako sa inyo. Gusto ko rin po kasing makita ang taong nakabili ng lupa ng mag-asawang Sanchez. Ay, sige na nga. Pero huwag kang mangingialam sa pag-uusap namin. Opo, Tay. Mabilis pa sa 4:00 akong gumayak. Nauna pa nga ako kay Itay at sa labas na ng bahay ko na lang siya hinintay. Bali 6 kaming pupunta sa malaking bahay na dating pag-aari ng mag-asawang Sanchez. Sa malaking gate kinausap ng Itay ang gwardyang nakatalaga doon. Hawak ang radyo, may tinawagan ito sa loob ng malaking bahay. May ilang minuto pa kami naghintay bago may dumating na isang lalaking nasa 40 ang edad. May 3 kasambahay itong kasama. Ang isa nga sa kanila'y kilala ko pa dahil taga-sityo din ito. Mukhang masungit ang lalaki. Dahil sa lubong agad ang kilay. May tungkod din ito at hirap sa paglalakad. Mahalaga ang oras ko kaya huwag niyong aksayin. Sabihin niyo na kagad ang dahilan ng pagparito niyo. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Emiliano. Kami na mga kasama ko ay naparito para sana makipag-usap sa inyo. Tanging ang kanang kamay niyo lang po kasi ang nakakausap namin eh. Gusto po kasi namin na kayo mismo ang aming makaharap. Pinaparating naman sa akin ang mga hinaing niyo. Ganun po ba? Di alam niyo na po ang suliranin namin tungkol sa ginagamit namin na patubig sa aming palayan. Siguro naman malinaw na sa inyo ang sinabi sa inyo ng kanang kamay ko na hindi nyo na maaaring gamitin pa ang ilog na pagmamayari ko. Pero may karapatan po ang mga taga-sityo sa ilog na yon. Doon po kami kumukuha ng patubig para sa aming pananim. Kahit po mag-asawang Sanchez, hindi po kami pinagbabawalan noon. Noon yon. Ngayon kasi ako na ang bagong may-ari. Kaya ako na ang masusunod ngayon. Hindi po maaaring mayroong magbayari ng ilog. Yan ay galing sa kalikasan para pakinabangan ng mas maraming tao at hindi nang iisa lamang. Sino naman ang may sabi sa inyo niyan? Baka nakakalimutan mo. Nasa lupang binili ko naroon ang ilog na sinasabi mo. Kaya pag-aari ko yon. Nagmamakawa po ako sa inyo. Natutuyo na po ang aming palayan at iba pang pananim. Hindi biro ang ginastos namin. Lalo na po sa mga abono. Inaaksay nyo lang ang oras ko. Buo na ang desisyon ko. Hindi nyo na magagamit ang ilog ng pag-aari ko para maging patubig sa inyong palayan. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? Ganyan ba talaga kayong mga taga-sityo? Mahirap paliwanagan? Pare-pareho na ang mga reaksyon ng mga kasama namin. Naiiyak sila at halos maglumuhod na nang tumalikod ng lalaki. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na huwag mapaiyak dahil sa matinding awa sa mga kasama namin. Bigo kaming lahat na umuwi. Habang daan wala ni isa ang umiimik. Pagdating sa bahay tuloy-tuloy lang ang Itay sa loob ng silid. Hindi man lang pinansin ang pagtatanong ng inay sa kanya. Oh, ano nangyari sa lakad nyo? Ay, matigas pa po sa bato ang damdamin ng lalaking yun. Ha? Ibig sabihin, hindi nyo napakiusapan yung bagong may-ari ng lupa na sumasakop sa ilog? Ganoon na nga po. Ito na siguro ang umpisa ng kalbaryo natin. Huwag ninyong sabihin yan, Nay. Naniniwala po ako na may iba pang paraan. Meron ka pa bang ibang naiisip na solusyon? Sa ngayon po wala pa. Pero malay nyo sa mga susunod na araw makahanap tayo ng paraan. Baka magbago pa po ang isip ni Ginoong Emiliano. Hindi nakakayanin ng mga pananim natin ng ilang araw. Tuyo na ang mga palayan at ibang tanim natin. Mula nang manggaling kami sa malaking bahay, hindi na naglalalabas ng bahay ang Itay. Hindi na siya pumupunta ng bukid para bisitahin ang mga pananim namin. Ang labis na ipinag-aalala namin ng inay,
Nabaling sa alak ang atensyon ng Itay. Katulad ngayon, mag-isa siyang umiinom ng lambanog sa likod ng bahay namin. Ige, tama na yan. Gabi-gabi ka na lang umiinom eh. Pabayaan mo ako, Ligaya. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Gusto ko mapag-isa. Hindi masusolusyonan ng pag-inom mo ng alak ang problema natin. Sino naman may sabi sa'yo na nag-iisip pa ako ng solusyon sa problema natin? Wala na akong pakialam pa. Ano ka ba naman, Ige? Bakit sa tingin mo? May sasalba pa ba natin ang mga pananim natin, ha? Hindi na. Wala nang pag-asa. Ige, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sa'yo ko kumukuha lagi ng lakas ng loob. Paano kami ng mga anak natin? Pakiramdam ko, wala akong kwentang ama at asawa. Dahil sa pagtatanim lang ang kaya kong gawin. Hindi ko kaya ang ibang trabaho. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sama-sama natin harapin ang pagsubok na ito. Malalampasan din natin to. Imbis na sumagot ang Itay, sunod-sunod na tungga na lang ang ginawa niya. Tinalikuran na lang siya ng Inay nang hindi pa rin siya nagsasalita. Hinayaan na lang siya mag-isang uminom doon. Kahit ako sa nakikita ko kay Itay, para na rin akong nawawalan ng pag-asa. Nang sumunod na araw, pinuntahan ng kapwa namin magsasaka ang Itay dito sa bahay namin. Kahit ang mga ito nahihimigan ko na rin ng kawalan ng pag-asa. Siguro dahil na rin sa kawalan ng suporta mula sa kapitan namin. Tanggapin na lamang natin ang itinadhana sa atin. Hindi na rin naman natin may sasalba ang mga pananim natin eh. Yun po ba ang napag-usapan ninyo? Oo, wala na rin namang magagawa pa. Saan po kayo pupunta? Maglalasing na naman kayo? Huwag mo akong pakialaman. Anak lamang kita. Hayaan mo ng tatay mo. Bakit ba ang bilis sumuko ng Itay? Alam mong ginawa lahat ng tatay mo para maisalba ang mga pananim natin. Pero tao lang siya. Wala siyang kapangyarihan para mapagbago ang isip ni Ginoong Emiliano. Mabigat pa rin sa loob ko na tanggapin ng lahat. Hindi ako makapaniwalang ang pagod at sakripisyo naming lahat ay masasayang lang. Maliban doon batid kong maraming magugutom. Malapit na magtanghalian noon. Magsasaing na sana ako nang makita kong 2 gatang na lang ang bigas sa lalagyang lata. Bigla kong naalala, hindi namin problema ang bigas dati. Ito na lang pala ang bigas natin, Nay. Siguro magtiyaga muna tayo sa saging na saba. Patitiba ko sa tatay mo ang saging sa likod bahay. Hanggang kailan tayo ganito? Hasmin, Paano po si JR? Alangan naman po na saging na sabang ipabaon natin sa kanya araw-araw. huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo. Konting tiis lang, ha? Opo, Nay. Hindi ko na lang po isasaing ito. Ititira ko na lang po para pambaon ni JR. Napilitan akong humingi muna ng tulong kay Ate Rachel. Isinantabi ko muna ang hiya kung asawa man niya ang makatanggap ng text message ko sa kanya. Sumagot naman siya na magpapadala kinabukasan. Natuwa naman ako at hindi kami natiis ng ate. Kay inay ko lang sinabi na magpapadala ang ate. Si tatay kasi kahit umaga pa lang, alak na agad ang inaatupag. Hindi ko maiwasang madismaya ng mga sandaling yun. Akala ko kasi matatag ang Itay. Mas mahina pa pala siya kaysa sa amin ng inay. Malaki-laki rin ang pinadala ng ate. Kaya nakabili ako ng bigas at iba pa naming pangangailangan sa bahay. Binigyan ko na rin ng pambaon ng kapatid ko. Nagpasalamat ako kay Tinay dahil sinamahan niya ako. Salamat naman at naalala tayo ng kapatid mo.
Nung nakausap mo ba siya binanggit niya sa'yo kung kailan sila dadalaw dito sa atin? Wala po, Nay. Nagmamadali kasi si ate na magpaalam. Kailangan niya pa kasing asikasuhin ng anak niya. Tiniyak lang naman niya na natanggap ko ang pera. Ganun ba? O sige, ako nang bahalang mag-ayos ng mga pinamili mo. Nay, parating na po si tatay. Sana naman kaya galing ang itay mo. At lasing na naman. Imbis na ibili na lang ng pagkain dito sa bahay sa alak pa napupunta. Hasbin. Andiyan ka na pala. Aba, ang dami mong pinamili. Pahingi naman ang pambili ng alak ko. Ano ka ba naman, Ige? Lasing ka na nga Gusto mo pa rin uminom? Ang mabuti pa magpahinga ka na. Huwag ka nga mangialam dyan. Itong anak mong kinakausap ko at hindi ikaw. Wala nang perang anak natin. Kita mo ang pinamili ng mga kailangan dito sa bahay. Sinabi na huwag kang mangialam Tama na po yan. Huwag na po kayo mag-away. Ito po, tay, ang 100 piso. Iyan na lang po ang natira. Ayos na to, anak. Salamat ha. Saan ka na naman pupunta, Ige? Wala kang pakialam sa amin. Kita mo yung tatay mo. Bakit naman kasi binigyan mo pa ng pera Umalis na naman tuloy. Napansin naman po ninyo na nag-iiba ang ugali ng itay kapag nalalasing. Nung isang araw, nakita ko po na pinagbuhatan niya kayo ng kamay. Ayoko po nasaktan na naman niya kayo. Napikon na rin kasi siya sa bunganga ko Kahit na po, wala pa rin siyang karapatan na saktan kayo. Hayaan mo na. Mabuti pa samahan mo akong magluto. Gusto ko kasi na may kakwentuhan sa kusina Sige po, Nay. Ay, Parang gusto ko tuloy pagsisihan na binigyan ko pa ng perang itay kanina. Malalim na kasi ang gabi. Hindi pa ito umuwi ng bahay. Masama ang pakiramdam ni inay. Kaya pinauna ko na siyang matulog. Ang bunso ko namang kapatid ay kanina patulog. Maaga din kasi ang pasok nito kinabukasan. Naupo ako sa gilid ng bintana habang nakatanaw sa daan. Napatingin ako sa dalawa naming alagang aso. Nakatingin din sila sa direksyon ng daan. Tila inaabangan din ang pagdating ng itay. sana naman nasa bahay lang ng isa sa kumpare niya ang itay. Kapag ganyan ka ng ganyan, tay, baka hindi na kita bigyan ng pera. Hindi ko na nagawang labanan ng antok ko. Isinara ko na ang bintana at saka nahiga sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Mararamdaman ko naman ang pagdating ng itay kapag tumahol sina Blackie at Pulot. Ngunit hanggang umaga na, hindi pa rin dumating ang itay. Bahagya pa ako uminat bago tuluyang bumangon. Sakto naman na lumabas ng silid ang inay. Hindi talaga dumating ang itay mo. Ano kaya nangyari sa kanya? Kapag nagliwanag po lalabas ako para hanapin siya. Maghahanda lang muna ako ng almusal at baon ng kapatid mo. Magkape ka muna bago ka lumabas ng bahay, ha? Tumangulang ako kay inay. Hindi pa man ako nakakatapos uminom ng kape nang biglang dumating ang itay kasama ang dalawang kumpare nito. Lango pa rin sa alak ang itay. Kaya kinailangan pa rin namin siyang alalayan na makapasok ng silid. Umalis na rin naman agad ang dalawa nitong kumpare pagkatapos siyang maiuwi. Sabi pa nila, hindi sa kanila ito nakipag-inuman. Nakita lang daw nila ang itay na natutulog sa madamong bahagi ng tabing daan. Naiiling pa ang inay bago namin iniwan ang itay sa silid. Sino kaya ang kainuman ng itay mo kung hindi naman ang dalawa niyang kumpare? Tsaka bakit hinayaan lang nila matulog sa damuhan ng itay mo? Marami naman pong kaibigan dito ang itay. Mamaya po itanong natin pagising niya. Kung kailan naman tumanda ang itay mo, tsaka naman naging pasaway. Naniniwala po ako na babalik din sa dati ang itay. Masama lang po talaga ang loob niya. Kailan pa siya babalik sa dati? Kapag nagkasakit na siya dahil sa kakainom niya?
Huwag naman po sana siyang magkasakit. Ganun ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya tinigilan ng pag-inom. Kapag nagkasakit pa ang Itay sa panahon na ito, baka lalo tayo malugmok nito. Hindi na umimik ang inay. Tahimik na lang niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Si JR naman nagising na rin ng mga oras na yon. Pumasok muna siya sa banyo para maligo. At saka kumain ng almusal bago pumasok sa eskwelahan. Dahil naiinip sa bahay, naisipan kong puntahan ang bukid na sinasaka namin. Lahat ng pananim na naroon ay natuyo na. Nagbitak-bitak na rin ang lupa dahil sa matinding init. Hindi ko na naman maiwasan ang manlumo sa nakikita ko. Lalo din ako nagngit-ngit kay Ginoong Emiliano. Dahil sa kakapusan ng pera, napilitan na kaming ibenta ang alaga naming kalabaw. Malungkot kong tinanaw ang pagkuha rito ng bagong may-ari. Labag man sa kalooban namin ng Itay nyo, wala tayong magagawa kundi ibenta ang alaga natin. Naiintindihan ko naman po kayo. Hindi ko lang po maiwasan na malungkot. Matagal na po sa atin ang alaga natin. Akala ko makakatulong po siya sa atin sa anihan. Mabuti na lang kahit papano eh. Meron pa tayong tanim sa likod bahay ng mga gulay. Ang problema na lang natin bigas na isasaing. Huwag niyo po pala ipapakita kay Itay ang pinagbentahan ng alaga nating kalabaw. Baka mamaya ubusin lang niya sa alak. Nagpaalam lang ako kay inay na pupunta sa bahay ni Tinay. Magtatanong kasi ako ng pwede kong pasukan na trabaho. Baka may alam ito. Pagdating sa bahay ng kaibigan ko, tinawagan ko rin ang ate ko. Pero parang inis naman itong kausapin ako, kaya nagpaalam na agad ako sa kanya. Baka akala hihingi na naman ako ng pera. Pinagkibit-balikat ko na lang yun. Nangako naman si Tinay na sasabihan niya ako kapag may nalaman siyang trabaho na pwede sa akin. Pagdating sa bahay, nadatnan ko nagtatalo sina Inay at Itay. Ano pong nangyayari dito? Tay, sinaktan niyo naman ba ang inay? Paano? Ayaw ibigay ang perang pinagbenta ng kalabaw. Uubusin mo lang naman yun sa alak eh. Wala kang pakialam kung ubusin ko man to sa alak. May karapatan naman ako dun ah. Huwag mong kalimutan na akong bumili ng kalabaw na yun noon. Isipin mo naman kami ng mga anak mo. Hindi yung puro sarili mo lang. Paano ang pag-aaral ni JR? Oo nga naman po, Itay. Maawa naman po kayo. Huwag niyo ubusin sa alak ang pera. Wala naman tayong pagkukuhanan sa susunod. Ang dami niyong sinasabi. O ito, tama na siguro to. Kulang to. Kahit para sa isang linggong pagkain, hindi to sasapat. Ang dami mo pang reklamo. Pasalamat nga kayo, binigyan ko ba kayo ng pera eh? Kahit ako hindi ko na rin napigilan ng mapaiyak. Hindi ko alam kung pagsubok pa ba sa amin ang nangyayari o parusa na. May mga pagkakataon na hindi umuwi ang Itay sa bahay. Hinahayaan na lang namin. Nagsawa na rin kasi ang inay sa pagsita dito. Napilitan na rin kaming tumanggap ng labada ng inay para may panggasto sa araw-araw at baon ni JR sa eskwelahan. Isang hapon kauuwi lang namin. Isang binatilyo ang humahangos na dumating sa bahay. Sabi nito isa ang Itay sa mga nasaktan, sa mga sumugod sa harapan ng bahay ni Ginoong Emiliano. Papunta na sana kami sa malaking bahay nang makasalubong namin ang mga magsasaka na pauwi na. Kasama ang Itay na inaalalayan ng mga kaibigan. Marami sa kanila ang nasaktan dahil pinakawalan din pala ang 3 malalaking aso sa gate. Mabuti na lang po may manggagamot dito sa sityo. Oo nga, dahil kung hindi baka matuluyan na ang Itay mo. Ang sama talaga ng lalaking yun. Hindi na siya naawa. Halos matatanda na nga natitipon-tipo sa harapan ng gate niya. Sana naman, hinarap na lang niya ng maayos. Hindi rin kasi tama ang ginawa ng Itay mo at mga kasama nila sa pagsugod doon.
Pero hindi rin makataong ginawa ni Ginoong Emiliano sa kanila. Ganyan yata talaga ang mapipera. Nakakalimutan ng maging makatao. Lagi may dalawang klase ng taong nabubuhay sa mundo. Mabuti at masama, mapera at dukha. Maswerte pa rin tayo dahil kahit hamak na mahirap lang tayo eh. Mabuting tao pa rin tayo. Oo nga po, Nay. Nagkakamali ng itay. Anong nararamdaman mo, Ige? Masakit ang kasukasuhan ko. Tsaka tong binti ko. Yung binti mo ay nagamot na ni Apong Leroy. Doon ka kasi nakagat ng aso eh. Wala talagang puso ang lalaking yon. Gusto ata niyang mamatay sa gutom ang mga tao dito sa sityo. Ipaubayan na lang natin ang lahat sa Panginoon. Huwag ka nang gumawa ng ikapapahamak mo. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lamang ang mga kapwa ko magsasaka. Naaawa din naman ako sa kanila pero wala tayong laban sa taong yun. Ano na mangyayari sa atin at sa mga taga-sityo? Napatiim na lang ng anyo ang itay. Batin niya kasing tama din ng inay. Dahil masakit ang binti, ilang araw din naglagi ang itay sa bahay. Bumalik pa si Apong Leroy sa bahay namin para tingnan ang kalagayan ng itay. Isa sa napansin namin ng inay, hindi na bumaling ulit ang itay sa alak. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtatabas ng damo sa paligid ng bahay namin, pagkuha ng panggatong, at pagtatanim ng mga gulay sa likod ng bahay. Isang umaga nagulat pa kami ng inay na makita na kagayak ang itay. Oh, saan ang punta mo? Susubukan ko maghanap ng trabaho. Kahit na ano, basta't marangal. Natutuwa naman ako at bumalik ka na sa dati. Patawarin niyo ko kung naging aburido ko nitong mga nagdaang araw. Imbis na maghanap ako ng trabaho, inubos ko pa ang natitira nating pera. Matagal ka na namin pinatawad ng mga anak mo. Naiintindihan ka naman namin eh. Huwag kayong mag-alala. Babawi ako sa inyo. Puno ng pag-asa na umalis ang itay ng araw na yun. Pero nung bumalik siya kinahapunan, malungkot ang aura niya. Nang makita niyang nakatingin kami sa kanya, pilit siyang ngumiti sa amin. Pero hindi na itago ng itay ang lungkot sa mga mata niya. Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Walang gustong tumanggap sa akin eh. Kahit sana helper lang. Siguro dahil sa edad kong to. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakahanap ka rin. Oo nga naman, Tay. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala ko. Baka meron silang alam na pwede niyong pasukan. Pansamantala, kami muna ng anak mo ang bahala sa gastusin dito sa bahay. Nahihiya na kasi ako sa inyo eh. Ako dapat ang tumataguyod sa pamilyang ito. Pero ang ginawa ko naman, puro alak lang ang inatupag ko. Tapos na yun. Huwag na natin balikan. Ang mahalaga, natauhan ka na ngayon. Tay, wag na po kayong malungkot. Ang mahalaga po, sa hirap at ginhawa, magkakasama po tayo. 'Di ba? Yun naman po ang mahalaga. Tama ang anak mo. Kaya ngumiti ka na riyan. Salamat sa inyo. Napakaswerte ko talaga sa inyo. Ang mabuti pa, saluhan mo na kami sa pagmimerienda. Yun ang balak naming gawin bago ka dumating. Naglaga kasi si Hasmin ng saging na saba. Halos araw-araw lumalabas nun ang itay, pero bigong umuuwi. Hanggang sinabihan na siya ng inay, na itigil na ang paghahanap ng trabaho. Sumang-ayon na lang din ang itay. Pinuntahan ko ulit si Tinay. Inaalam ko kung may alam na siyang trabaho na pwede kong pasukan. Sabi nito naghahanap daw ng kasambahay si Ginoong Emiliano. Bigla namang umasim ang mukha ko at hindi ko na pinatuloy ang sasabihin niya. Wala akong planong maging kasambahay na walang pusong taong yun. Pag-uwi sa bahay nadatnan kong masinsina nag-uusap ang mga magulang ko. Ano pong pinag-uusapan ninyo? Plano kasi ng itay mo na manghiram ng medyo malaki-laking halaga sa ate mo.
Ano po ang gagawin niyo sa perang mahihiram niyo? Balak namin ang inay mo na mag-alaga ng baboy. Tapos ang inay mo naman magtatanim ng mga gulay para ibenta naman niya. Anong masasabi mo, anak? Ha? Maganda nga po yan. Tutal naman ikaw lagi ang tumatawag sa ate mo. Pwede bang ikaw na lang ang magsabi? Ipaliwanag mo sa kanya ang mga plano namin ng itay nyo. Sige po, kapag pumunta ko kay Tinay, tatawagan ko po ang ate. Ibabalik naman natin sa ate mo ang hihiramin naming pera. At may kasama pang tubo para hindi nakakaya sa asawa niyang si Ariel. Pasensya ka na, anak. Sana nakabili ka na ng cellphone doon sa pinagbilhan natin ng kalabaw. Kung hindi ko nang pinang-inom. Naku tay, hindi rin po natin magagamit ang cellphone dito sa bahay dahil mahina ang signal dito sa atin. Tsaka po ayos lang naman kay Tinay na makigamit ako sa kanilang cellphone. O ayos na anak ha. Ikaw na ang bahala makipag-usap sa ate mo. Opo Nay, ako na po ang bahala. Malaki ang pagkakangiti ni na inay at itay. Halata sa kanila ang excitement sa binabalak. Tila ang ideyang yun ang nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa. Kaya naman bigla akong naguluhan kung sasabihin ko ba sa kanila na naiinis na ang ate sa palagi kong pagtawag sa kanya. Para bang lagi nitong iniisip na hihingi na naman ako ng tulong. Pero para sa kanila, susubukan ko na ulit lumapit kay ate. Hindi naman kasi lingid dito ang kalagayan namin. Kahit kinakabahan, nagtungo na ako sa bahay ni Tinay. Hiniram ko ulit ang cellphone niya para matawagan ang ate ko. Kahit hindi ko nakikita ito, ramdam ko sa tono ng boses niya ang disgusto sa pagtawag ko. Bago pa umurong ang dila ko, mabilis ko nang sinabi ang sadya ko. Ngunit ganun na lang ang panlulumo ko at panliliit sa mga binitiwan nitong salita sa akin. Matagal nang tapos ang pag-uusap namin, pero hindi pa rin ako matigil-tigil sa pag-iyak. Kahit si Tinay nakaramdam ng inis sa kapatid ko. Pagdating sa bahay, naghihintay na sa akin sina Itay at Inay. Oh, Hasmin, nandiyan ka na pala. Galing ka ba kina Tinay? Opo tay. Di nakausap mo ng ate Rachel mo. Nasabi mo ba sa kanya yung plano namin? Ano tay, tunawagan ko nga si ate kanina kaya lang po nasa labas silang mag-anak. Kaya hindi kami masyadong nakapag-usap. Ganun ba? Hindi bale, may iba pa namang pagkakataon para masabi mo sa kanya. Nagbili naman po ako, natatawag ako ulit. Parang gusto ko na naman maiyak nun. Dahil sa awa sa kanila kaya nagpaalam na muna ako. Napapasok sa silid ko. Hindi ko na napansin ang pagsunod sa akin ng inay ng kakaibang tingin. Ilang araw na rin ang nakakalipas. Hindi ko na alam kung ano pa ang idadahilan ko sa mga magulang ko. Hindi ko masabi na gusto nang putulin ni ate ang ugnayan sa amin. Hasmin anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nakausap mo na ang kapatid mo, hindi ba? Nasabi mo na ang kailangan namin ng tatay nyo. Nay, kasi... Sabihin mo na kung anong sinabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Kasi Nay, galit na galit si ate na humihingi ako sa kanya ng tulong. Kung ano-ano po ang mga masasakit na sinabi niya. Ginagawa daw natin siyang minahan. Hindi daw siya nag-asawa ng may pera para tayo ang buhayin. Gusto na rin niyang putulin ng ugnayan sa atin. Sinabi yun ng kapatid mo? Tingin pala niya sa atin pabigat sa kanya. Mula ngayon, huwag ka nang tatawag sa kanya. Baka nga dahil sa atin nag-aaway sila mag-asawa. Pero Nay, pamilya niya tayo. Kailangan natin siya ngayon. Hindi ba niya naiisip yung paghihirap ninyo sa kanya noon? Wala na tayong magagawa kung ayaw niya tayong tulungan. Hayaan mo na lang. Makakaraos din tayo balang araw nang walang tulong mula sa kanya. Lingid sa amin ng inay bumalik pala ang itay dahil may nakalimutan ito. Narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin. Nang sumunod na araw hindi na nangulit ang itay. Kung nakausap ko na ba ang ate,
Hindi na rin ito binanggit ang mga plano nila ng inay. Siya nga pala, ilang araw akong hindi makakauwi. Sasama kasi ako kay paring Kaloy na mag-uuling. Sayang din yun. May kausap na rin naman kami na kukuha ng mga mauuling namin. Kailan ka aalis? Mamayang hapon na rin. O sige, mag-iingat ka ha. Hindi ka pa naman sanay mag-uling. Magtsaga na lang muna tayo kung anong meron. Makakaraos din tayo. 5 gabi rin noon na hindi umuwi ang itay. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap namin ng labada ng inay. Kahit ang pamamalansya ay tinanggap ko na rin. Pangdagdag din kasi sa baon ni JR. Gusto na nga rin itong tumigil muna para makatulong sa amin. Pero mariin ko yung tinutulan. Kahit isa man lang sana sa aming 3 magkakapatid ay may makatapos ng pag-aaral. Alam ko na yun din ang pangarap ng mga magulang namin. Saktong 1 linggo nun, umuwi ang itay. Nanlilimahid ang kasuotan nito at puno ng uling ang mukha at katawan. Nakangiti ito nang pumasok ng bahay. Dala ko na ang pinagbentahan ng mga uling. Ay, mabuti naman at nakauwi ka na. Nag-aalala kasi ako sa iyo Masanay ka na lang na lagi akong wala. Gusto raw niyang ako lang ang permanente niyang kasama sa pag-uuling. Ibig bang sabihin lagi kang wala rito sa bahay? Kailangan natin samantalin na may pinagkakakitaan ako. Malay mo, makaipon tayo ng pambili ng baboy. Ige, alam mo na siguro no? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Yasmin. Hindi naman talaga obligasyon ng anak natin na tulungan niya tayo Tama lamang na unahin niya muna ang pamilya niya kaysa sa atin. 2 buwan na nung nag-uuling ang itay. Ayos naman ang kita niya sa pag-uuling. Katunayan nga niya nakakaipon na rin ang inay mula sa perang inaabot niya. Kahit nakakaraos na kami, hindi ko pa rin maiwasan na maawa sa mga kapwa naming magsasaka. Alam ko kasing umaasa pa rin sila na baka maawa sa kanila si Ginoong Emiliano. Tuwing nakikita ko ang taong yun, hindi ko maiwasan na magngit-ngit sa galit. Paano kaya nagagawang matulog ng mahimbing at makakain ang taong yon habang ang mga taong inalisan niya ng karapatan ay nagugutom? Anak, huwag kang magtatanim ng galit sa taong yon. Ipaubaya mo na lang sa Diyos ang mga mali niyang ginagawa. Balak na din pala niyang bilhin ng lupang dati nating isinasaka sa may-ari nito. Pati daw ito ginigipit ng taong yon. Wala na tayong pakialam sa bagay na yon. Huwag na natin silang intindihin pa. Oo nga po, kaya lang nakululang lalo ang dugo ko sa kanya. Ipagluluto ko nga palang itay mo ng paborito nating ulam na ginataang tulingan. Uuwi po pala ngayon ng itay? Oo, nabanggit niya yun nung nakaraan. Gusto rin daw niya magpahinga kahit ilang araw lang para makasama niya tayo. Oo nga po, namimiss na namin siya ni JR. Hindi naman kasi tayo sanay na hindi siya nakikita Kaya mamaya magkakasabay na muli tayong kakain ng hapunan. 5:00 ng hapon nang dumating ang itay. May pasan pa siyang buwig ng saging. Matapos makapagmano, kinuha ko na ang ilang dala niya. Napansin kong tila naghahabol ng paghinga ang itay. Bakas din dito ang matinding pagod. Malaki rin ang nabawas sa timbang nito. Nang nasa hapagkainan na kami, panaka-naka kami nagkukwentuhan. Hindi po ba kayo tay nahihirapan sa pag-uuling ninyo? Naku, hindi naman iha. Sanayan lang naman yan. Malaki nga ang pasasalamat ko kasi nabigyan ako ng pagkakataon na kumita sa kabila ng edad ko. Kaunting tiis na lang po tay, malapit na tayo makaipon. Makakabili na rin kayo ng baboy na aalagaan ninyo. Hindi ko na iniisip yon. Basta makaipon lang ako para sa inyo. Kaya nga po tayo nag-iipon dahil sa plano ninyo ng inay Kung talagang yun ang nakalaan para sa atin, mangyayari yon. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng lungkot ng mga sandaling yon. Habang nakatingin kay itay, hindi rin kami agad natulog ng gabing yon. Nagkwentuhan muna kaming buong pamilya.
Nang mabanggit ni JR ang ate namin, biglang natahimik sina Itay at Inay. Kahit hindi naman natin kasama ang ate masaya naman tayo. May pamilya na ang ate nyo. Hindi na natin siya pwedeng asahan sa ganitong pagkakataon. Pero sigurado namang naaalala niya tayo. Oo nga, tama ang nanay nyo. O paano, lumalalim na ang gabi. Matulog na tayo. Kinabukasan nagising kami ng kapatid ko sa malakas na sigaw. Nasinundan ng malakas na pagpalahaw ng inay sa kanilang silid. Agad ako napabangon. Halos magkapanabay lang kami ni JR na pumasok ng silid ng mga magulang namin. Napasukan naming yakap-yakap ng inay ang Itay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa matinding kabang bumalot sa akin. Ilang sandali pa. Sabay na kaming napahagulgol ng kapatid ko. Napuno ang munting silid na yun ng aming pagtangis. Kasalukuyan nang nakaburo lang Itay sa bahay namin. Ayon kay inay, nagisna na lang niyang wala ng buhay ang Itay. Nay, ako na lang po ang magbabantay muna kay Itay. Ayos lang anak. Ayoko din umalis sa tabi niya. Baka sakaling mapunan yung mga araw na hindi ko siya kapiling. Ako na lang po ang haharap sa mga nakikilamay ngayong gabi. Hindi na tumugon ng inay. Hinarap ko na rin ang mga taong dumarating. Ang kapatid ko naman ay nag-iikot dala ang tray ng kape at biskwit. Tumutulong din ang kaibigan kong si Tinay sa kusina. Kasama ang ilan naming kapitbahay. Kahit malalim na ang gabi, marami pa ring tao. Tumabi muna ako kay inay at hinagod-hagod ang likod niya. Umiiyak na naman kasi siya. Kahit hindi sabihin ng Itay mo, hanggang mamatay siya, dala-dala pa rin niya ang galit sa taong nagdamot sa kanila ng patubig. Alam ko naman po yun. Ayaw pa sana noon sumuko ng Itay pero alam niyang wala tayong magiging laban. Nasaktan man ako noon ng Itay mo. Alam kong hindi niya yun sinasadya. Magulo lang ang isip niya. Bumawi naman po siya sa atin itong mga huling buwan. Ipinaramdam niya po ulit sa atin ang pagiging mabuti niyang haligi ng tahanan. Alam ko na kahit may galit pa rin sa puso niya, masaya siyang lumisan. Dahil tayong kasama niya sa mga huling sandali ng buhay niya. Inakbayan ko ang inay habang nakatayo kami. Na nakatunghay sa salamin ng kabaong ng Itay. Wala rin tigil ang pag-agos ng mga luha sa mga mata namin. Ilang sandali lang, tumabi na rin sa amin si JR. Hanggang 5 araw lang ibuburo lang labi ng Itay. Pangatlong araw na nun, pero hindi pa rin nagpapakita sa amin si Ate Rachel. Ano, pupunta pa kaya ang kapatid mo sa burol ng ama ninyo? Bahala po siya kung pupunta siya. Alam naman po niya eh. Alam ko na may tampo ka sa kapatid mo. Pero sana pigilan mo ang bugso ng damdamin mo. Alalahanin mong burol ito ng inyong ama. Wala naman po akong balak na mag-eskandalo. Nirerespeto ko po ang burol ng Itay. Kinabukasan ng hapon pa dumating ang kapatid ko. Kasama ang asawa at nag-iisang anak nila. Narinig kong sinasabi ng kapatid ko kay inay. Nasa malayong lugar sila at nagbabakasyon, kaya hindi agad nakauwi. Dahil nasa harapan ko lang ang ate, napag-aralan ko ang kanyang ayos ngayon. Magarang damit, puno ng alahas ang buong katawan. Kung pagmamasdan ito ng mabuti, parang hindi buro lang pinuntahan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaismid. Kahit nung tumabi sa akin si Ate Rachel at nakipag-usap sa akin, hindi ako masyadong umiimik. Siguro nahalata niya yun. Kaya nagpaalam na haharapin na muna ang ibang bisita. Nilapitan ko naman ang inay para sabihin na magpahinga na muna. Ilang gabi na rin kasi siyang walang tulog. Baka naman kayo naman ang bumigay.
Magpahinga po muna kayo kahit 2 oras. Ayoko umalis sa tabi ng tatay mo. Bukas naman ihahatid na siya sa huling hantungan. Tuluyan ko na siyang hindi makakasama. Magkasama na lang kami ng inay na hindi umalis sa tabi ng kabaong ng itay. Kinabukasan, naging madamdamin ng mga huling sandali sa paghahatid kay itay. Maraming sumama na taga-sityo. Matapos ang libing, nagpasalamat ako sa mga sumama at naglaan ng kanilang oras. Nang mga sandaling yun, hindi pa makausap ng matino ang inay. Ilang beses din siyang nahimatay kanina habang ibinababa ang kabaong ng itay sa hukay. Bago matapos ang araw na yun, nagpaalam na rin ang ate at asawa nito. Nakita ko pa siyang inabutan ng puting sobra na naglalaman ng pera ang inay namin. Noong kailangan niyo ng tulong niya, ang dami niyang masasakit na sinasabi. Kung kailan wala na ang itay, sa kanya kayo aabutan ng pera. Sa totoo lang ayoko sanang tanggapin to. Kaya lang iniisip ko ang kapatid mo. Magagamit niya ang perang to sa pag-aaral niya. Plano ko po magtrabaho para makatulong sa inyo dito. Para hindi na tayo mamaliitin ng ate. Kahit kailan, hindi na ulit ako lalapit sa kanya. Isa rin si Ate Rachel sa sinisisi ko sa pagkawala ng ama namin. Higit sa lahat si Ginoong Emiliano. Gusto kong igante ang kaapihan na dinanas ng aking ama. At iba pa naming kapwa magsasaka. Isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Ha? Anong sabi mo? Papasok ang kasambahay sa taong yun? Opo, Nay. Huwag niyo na po akong pigilan dahil buo na po ang desisyon ko. Pero anak, maitim ang budi ng taong yun. Baka mamaya pag malupitan ka rin niya. Handa po ako sa maaaring mangyari. Sabihin mo nga, may iba ka pa bang binabalak? Trabaho lang po talaga ang dahilan. Bakit kailangan sa taong kinamumuhian pa ng itay mo ikaw magtatrabaho bilang kasambahay? Handa akong lunukin ang pride ko para lang maibigay ko sa inyo ang pangangailangan ninyo. Inaalala lang kasi kita. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Kapag hindi naman po naging maayos ang trato sa akin, pwede naman po akong umalis na lang. Nang araw na yun pumunta na ako sa malaking bahay para mag-apply bilang kasambahay. Hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib ko. Kaya siguro hindi nakakahanap ng kasambahay si Ginoong Emiliano. Dahil ito ang daan para makapasok ako at maisagawa ang paghihiganti ko. Parang pamilyar sa akin ang mukha mo. Taga rito po kasi ako. Magsasaka po ako dati kasama ang itay. Ganun ba? Anak ka pala ng isa sa mga sumugod noon dito sa bahay ko. Bakit gusto mong maging kasambahay ko? Kailangan ko po ng trabaho dahil kamamatay lang po ng itay. Wala na po magkatrabaho para sa amin. Ganun ba? O sige, tanggap ka na. Ituturo sa'yo ni Kara ang mga dapat mong gawin dito sa bahay ko. Salamat at tinanggap ninyo ko. Nagsimula na rin agad ako sa trabaho ko doon. Stay out ako. 6:00 ng hapon ang labas ko. Mukhang hindi pa nagtitiwala sa akin ng bago kong amo. Mas gusto ko na rin na uwian. Makakasama ko pa rin ang inay at kapatid ko sa gabi. Itinuro sa akin ni Ate Kara kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin para hindi ako mapagalitan ng amo namin. Ayon sa kanya, masungit at istrikto daw talaga si Ginoong Emiliano. Malapit nang mag-6 noon. Wala na rin ginagawa kaya inayos ko na ang mga gamit ko. Tapos na ba ang mga gagawin mo? Ho? Opo, tapos na po lahat. Meron pa po ba kayong ipag-uutos? Inoobserban kong ginagawa mong paglilinis. Hindi ganun kapulido. Pasensya na po kayo. Unang beses ko pa lang po kasi na nakapaglinis ng ganitong kalaking bahay. Kung hindi ko lang kailangan ng isa pang kasambahay, ngayon mismo paalisin na kita. Pero sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ayusin mo na sa susunod. Marami pong salamat. Aayusin ko na po ang trabaho ko sa susunod.
Nang maglakad palayo si Ginoong Emiliano, noon ko lang pinakawala ng pinipigilan kong paghinga. Ilang beses din ako napalunok. Dahil sa matinding kaba, hindi agad ako umuwi. Hinintay ko pa na magpasado 6:00 bago umuwi sa amin. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasan na mag-isip kung tama bang pumasok ako bilang kasambahay sa lalaking yun. Pagdating sa bahay, nakita ko nakatayo sa may bintana ang inay at waring hinihintay ako. "Oh, bakit ngayon ka lang? Kumusta ang araw mo?" Ayos naman po, metikuloso lang po masyado si Ginoong Emiliano. Nangako naman po ako na aayusin ko ng trabaho ko sa susunod. Huwag ka na kayang bumalik sa bahay na yon. Nay naman, alam niyong mahirap ang maghanap ng trabaho ngayon. Sa totoo lang kasi, iba ang kutob ko sa pagpasok mo bilang kasambahay sa bahay ni Ginoong Emiliano. Wala po akong gagawin na masama. Ay, gusto kong pagsisihan kung bakit ako pumayag nun sa kagustuhan ng lola mo. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ginusto ko rin po na manahin ang kakayahan ng lola sa pangungulam. Nakikiusap ako sa iyo, Hasmin. Huwag mong gagamitin ang karunungang itim mo sa ibang tao. Masama pa rin ang gumante. Hindi na lang ako umimik. Pakiwari ko kasi. Lalo lang ako magkakasala kung itatanggi ko pa na yun naman talaga ang plano ko. Kinabukasan mas inagahan ko ang pasok sa bahay ni Ginoong Emiliano. Inayos ko na rin ang paglilinis ko. Kailangan ko kasing makuha ang loob niya para kapag isinagawa ko ng maitim kong balak, walang sino man ang maghihinala sa akin. Tinutuo mo nga sinabi mong aayusin mo na ang trabaho mo rito. Ayoko po kasing mawalan ng trabaho. Ako na lang po ang inaasahan ng nanay at kapatid ko. Huwag ka mag-alala. Kung maayos ang trabaho mo at marunong ka sumunod sa utos, hindi ka mawawalan ng trabaho. Maraming salamat po. Labag man sa kalooban ko ang lagi magpasalamat kay Ginoong Emiliano. Kailangan ko yun gawin. Para hindi siya makahalata na hindi ko talaga gusto ang magtrabaho sa bahay niya. Nang mga sumunod na araw, mas marami akong trabaho. May mga bago kasing kasangkapan na i-deliver sa bahay nito. Marami kaming hinakot ng mga lumang gamit papuntang basement. Kung tutuusin trabaho na yun dapat ng lalaki. May hardinero naman sa bahay. Pero mahigpit nitong pinagbabawal na pumasok sa loob ng bahay nito. Isang umaga habang nagtatanggal ako ng mga damo sa labas, narinig ko ang komosyon sa labas ng gate. Lumabas naman ng bahay si Ginoong Emiliano na madilim ang anyo. Napatigil na rin ako sa ginagawa ko at lihim na nanood sa nangyayari. Nasa labas ng gate ang mga kasamahan namin. Halos lahat sa kanila ay kaedad ng itay. Hindi ko maiwasan na maiyak sa sinapit nila. May mga tauhan kasi na itinalaga sa gate. Dahil malimit na sumugod ng mga dating magsasaka doon. Inutusan ni Ginoong Emiliano ang mga to na paalisin ng mga magsasaka. Dahil sa pagmamatigas nila, pinaghahampas sila ng 2x2. Kitang-kita ang pagbalatay ng sakit sa anyo ng mga to. Ang iba'y napatakbo na lang at ang iba naman ay natumba na lang sa lupa. Hindi ko matagalan na nakikita ko. Kaya tumalikod na lang ako. Bago umuwi ng araw na yun, lakas loob kong kinausap si Ginoong Emiliano sa nangyari kanina. Sino ka para pagsabihin ako sa dapat kong gawin? Nakakaawa po kasi ang nangyari sa kanila. Halos kasing edad lang po ng itay ang iba sa kanila. Personal ko rin pong kilala ang ibang nasaktan. Kaya po masakit sa akin na makita silang nasaktan kanina. Matitigas ang ulo nila. Hindi sila makaintindi. Sabagay nga, ano ba nga asahan ko sa mga katulad nyo? Baka nga iba sa kanila hindi man lang nakatungtong sa elementarya. Pero sana po, huwag niyo naman silang saktan. Wala po ba kayong ama o lolo? Hindi niyo ba naiisip man lang na paano kung sa kanila yun mangyari? Hindi mangyayaring nasa isip mo. Dahil kailanman,
hindi sila mapupunta sa ganong sitwasyon. Huwag naman po sana kayong malupit sa kanila. Nakikiusap po ako sa inyo. Basta lang nakatitig sa akin si Ginoong Emiliano. Blanco ang ekspresyon ng mukha niya. Kaya mahirap basahin kung anong naglalaro sa isipan niya. Habang pauwi ako, hindi ko mapigilang mapaiyak. Nagbalik kasi sa alaala ko ang sinapit ng Itay at ng mga kasama niya. Nung unang sumugod sila sa bahay ng amo ko. Lalo tuloy ako nagngit-ngit sa galit. O anak, bakit mugto ang mga mata mo? May ginawa ba ang amo mo sa'yo? Sabi ko na nga ba? Nakita ko po kanina kung paano sakta ng mga magsasaka na kasamahan namin ng Itay. Nabalitaan ko nga yan kanina. Meron pang ang isinugod sa ospital dahil may mga nabalian ng buto. Napakahayop niya talaga. Matigas naman kasi ang ulo ng mga kababaryo natin. Dapat naman pa sila sumuko. Wala naman talaga silang laban eh. Mapera yung tao. Sila, ano may pagmamalaki nila? Hindi sapat na dahilan yon para saktan sila na parang hayop. Naiintindihan kita. Pero mas mabuting wag ka nang mangialam pa sa kanila. Baka ikaw pa ang mapag-initan. Dahil sa nasaksihan ko, lalong tumindi ang pagnanais kong makagante. Nang gabing yon habang mahimbing nang natutulog ang inay at kapatid ko, dahan-dahan akong bumangon sa kailaliman ng gabi. Lumabas ako ng bahay. Sinalubong pa ako ng 2 naming alagang aso. Sumenyas ako na wag silang maingay. Kumawag-kawag pa ang kanilang buntot na tila nakakaintindi. Nagtungo ako sa likod ng bahay namin. Doon ko inumpisahan ng orasyon. Hindi ko kabisadong nakasulat sa libretang itim na pag-aari ng lola ko. Pero bahala na kung anong sumpa ang lalabas kapag binigkas ko ang mga nakasulat doon. Ang mahalaga lang sa akin ng mga oras na yun ay tumalab yun kay Ginoong Emiliano. Kinabukasan sa malaking bahay, tanghali na nang lumabas ng kanyang silid ang amo ko. Kapansin-pansin ang kanyang pananamlay. Nalihim kong ikinatuwa. Ipaghahanda ko na po ba kayo ng makakain? Dalhan mo na lang ako ng kape. Opo. Teka lang po at ipagtitimpla ko kayo. Nang maibigay ko na ang hinihinging kape ng amo ko, bumalik na ako sa ginagawa ko. Buong araw na hindi siya kumain. Ibig sabihin nun, unti-unti nang tumatalab dito ang ginawa ko. Hindi ko akalain na balang araw, magagamit ko rin ang karunungang itim ni Lola. Kinabukasan masaya akong gumayak para sa pagpasok. Napansin naman ng inay ang kakaibang ngiti sa akin. Mukhang masaya ka ngayon ah. Magaan lang po ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil sa ginawa ng amo mo, no? Ho? Ano po ginawa ng amo ko? Hindi nga din ako makapaniwala eh. Pero totoo, nagbigay siya ng tulong sa mga magsasaka na sumugod sa bahay niya. Siya na rin ang sumagot sa mga nagastos ng mga nagpa-ospital. Talaga po? Bakit naman kaya niya yun ginawa? Hindi ko alam eh. Yung kanang kamay lang naman niya ang nakipag-usap sa kanila. Baka po natakot siya na ireklamo sa pulis kaya niya ginawa yon. Baka naman kahit papano eh, may buti rin sa taong yun. Ano ba ang ugali ng amo mong yun sa bahay niya? Istrikto at metikuloso pagdating sa kalinisan ng bahay. Masungit po kapag babagal-bagal ang kilos. Kailangan po isang tawag lang nasa tabi ka na dapat niya. Sa pagkain, hindi ba mahigpit? Minsan kasi ganun ang ibang amo. Hindi naman po. Nakakain namin ang lahat ng gusto namin. Minsan pa nga po, nagdadala si Ate Cara ng pagkain kapag umuwi siya sa kanila sa hapon. Stay in po kasi siya doon. Wala bang nababanggit na pagmamaltrato ang mga kasamahan mo? Wala naman po silang naikukwento sa akin. Baka nga may kabutihan din sa puso ng taong yun. Bigla tuloy bumigat ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Para bang may mali akong nagawa. Kinabukasan pagdating sa malaking bahay,
Parang wala akong gana na kumilos. Tinanong nga ako ni Ate Cara kung masama ba ang pakiramdam ko. Bahagya lang akong tumango. Sabi nito baka daw nahawa ako sa amo namin. May trangkaso daw ito kaya hindi lumalabas. Hindi ko napigilan na hindi pumasok sa silid nito kahit bawal akong pumasok. Dahil bago pa lang akong kasambahay. Lumapit ako rito at sinapo ang noo. Agad ko rin nabawi ang kamay ko. Nakakapaso kasi ang init nito. Sir, ano pong nararamdaman niyo? Sino ka? Si Yasmin po ito. Pasensya na po kung pumasok na ako ng walang permiso. May sakit daw po kayo. Masakit ang buo kong katawan. Parang pinipiga. Ayos lang po ba kung hahawakan ko ang balat ninyo? Tumangulang ang amo ko. Nang hawakan ko ang braso niya, may nakapa akong mga bukol. Nang tignan ko ang iba pang parte ng katawan nito, mas malaki ang mga bukol na nakita ko. Ang iba'y tila may mga nana sa loob. Naging sugat na rin ang ibang bukol nito. Masangsang na rin ang amoy mula sa ibang sugat. Nagpatawag naman ng doktor ang kanang kamay ng amo ko. Pero imbis na gumaling, lalo pang lumala ang kondisyon nito. Nung umuwi ako, naiiyak na lang akong ipinagtapat kay inay ang ginawa ko. Ano ka mo? Binarang mo ang amo mo? Opo, nadala lang ako ng matinding galit ko, Nay. Siya kasing sinisisi ko kung bakit nawala sa atin ang itay. Akala ko gagaan ang kalooban ko kapag nakaganti ako sa kanya. Pero bakit parang lalong mas bumigat ang dinadala ko? Dahil hindi ka likas na masama. Inuusig ka na ng konsensya mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Kailangan magamot siya ng albularyo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Apong Leroy. Marunong siya manggamot ng mga kulam at nababarang. Buong gabi kong hindi nakatulog noon. Paulit-ulit kasing sumasagi sa akin ang nangyari sa amo ko. Kinabukasan, dumiretso na ako sa kwarto ng amo ko. Narinig kong sumisigaw siya sa matinding sakit. Nang makita niya ako, sinigawan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Hindi kita kailangan dito! May alam po ako na pwedeng makatulong sa inyo. Bakit? Doktor ka ba, ha? Yung ang doktor na pumunta rito walang magawa eh. Ikaw ba kaya na isa lang kasambahay? Baka po kasi hindi naman doktor ang kailangan ninyo. Anong ibig mo sabihin? Bago pa ako makasagot nun, paulit-ulit na naman itong sumigaw. Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, nahimatay na rin ito. Sinabi ko kay Ate Cara na baka albularyo ang makatulong sa amo namin. Sumang-ayon naman siya sa akin. Tingin daw niya kasi merong sumasalbahe kay Ginoong Emiliano. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Kaya napatungo na lang ako. Nung hapon dumating ang inay kasama si Apong Leroy. Ako na nagsama sa kanila sa silid ni Ginoong Emiliano. Nang makita ng albularyo na may mga uod na lumalabas sa mga bukol na naging sugat na, nakumpirma nga nito na binarang ang lalaki. Isang orasyon ang ginawa ni Apong Leroy. Na tanging siya lang ang nakakabatid. Meron din siyang itinapal na halamang gamot sa mga sugat para lumabas ang mga uod doon. Pinainom din niya ito ng katas ng halamang gamot. Nang sumuka ang lalaki, may kasama pa yun ng mga buhay na uod. Makalipas lang ang 1 linggo, tuluyan nang gumaling si Ginoong Emiliano. Gusto niya daw akong makausap? Nabanggit sa akin ni Cara na ikaw raw ang nagsabi na baka may kumukulam sa akin. Ikaw na rin ang nagdala ng albularyo dito sa bahay ko. Patawarin po ninyo ako kung nagpapasok po ako ng ibang tao sa bahay ninyo nang hindi niyo alam. Gusto ko lang po kasing makatulong. Hindi naman ako nagagalit. Katunayan yan, gusto kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako. Sabi kasi ni Cara,
Pwede ko raw ikamatay ang nangyari sa akin. Kaya nga po humingi ang inay ng tulong kay Apong Leroy. Marunong po kasi yun manggamot. Ano ang gusto mong kabayanan sa ginawa mo? Ho? Pasensya na po, hindi ko po maintindihan. Humingi ka ng pabor at ibibigay ko sa iyo. Kapalit ng naitulong mo sa akin. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit. Kahit na, humingi ka ng kahit na anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Isa lang naman po ang gusto ko at yak na yun din ang gusto ng itay ko kung sakaling nabubuhay pa siya ngayon. Sabihin mo kung ano yung kahilingan na yon. Sana po ibalik niyo na po ang patubig na mula sa ilog sa mga taga-sityo. Wala ka bang gustong hilingin para sa sarili mo at sa pamilya mo? Ang mga magsasaka po na sityo ay parang pamilya ko na. Mas magiging masaya po ako kung hindi ko na sila nakikitang nahihirapan. Hindi ko alam kung mapagbibigyan ako ni Ginoong Emiliano. Pero dalangin ko na sana maibigay niya ang hinihiling ko. Dahil din sa pag-uusig ng konsensya, hindi na ako nakatagal sa trabaho. Anong dahilan mo at aalis ka rito? Mayroon po kasing inaalok na trabaho ang kaibigan ko sa bayan. Gusto ko po sana na magtrabaho doon. Malaki sigurong sahod na inaalok sa'yo. Ganoon na nga po at malaking tulong po talaga yan sa amin. Lalo na sa kapatid kong nag-aaral. Sayang, nanghihinayang ako. Dahil mahirap nang makatagpo ng katulad mong may malasakit at maaasahan sa bahay. Bueno, hindi na kita pipigilan pa. Ibibigay ko sa'yo ng buwang sahod mo ngayong buwan. Maraming salamat po sa inyo. Lalo tuloy ako na konsensya. Dahil sa sinabi nitong ibibigay ng buo ang sahod ko sa buwan na yun. Mabait na rin itong makipag-usap sa akin. Bagamat naroon pa rin ang otoridad sa tono ng pananalita. Pagdating sa amin, sinabi ko agad kay inay ang ginawa kong desisyon. Hindi ko po kasi kayang makita yung taong pinagtangkaan ko ang buhay. Naiintindihan kita. Pinagsisihan mo naman ang ginawa mo eh. Patuloy ka lang humingi sa Diyos ng kapatawaran at gabayan ka niya para hindi na muling malihis ang iyong paniniwala. Opo, Nay. Patawarin mo rin ang iyong sarili. Makikita mo, gagaan ang kalooban mo. Hindi naman talaga totoong magtatrabaho ako sa bayan. Sinabi ko lang ang kasinungalingan yon para payagan ako umalis ni Ginoong Emiliano. Habang tumatagal kasi ako doon, mas nakikilala ko pa ang pag-uugali nito. Tama ang inay, may kabutihan din sa kanya. Isang hapon pumunta sa bahay ang kaibigan ng itay. Masaya nitong ibinalita na pumayag na si Ginoong Emiliano. Nabuksan ang patubig sa ilog na nasasakupan ng lupa nito. Narinig mo ba yon, anak? Pumayag na si Ginoong Emiliano na magamit ang patubig. Opo, Nay. Akala ko hindi niya ako mapagbibigyan kasi hindi naman siya sumagot noon. Siguro nakapag-isip-isip siya na kailangan ng mga magsasaka ang ilog. Marahil nung nagkasakit siya, noon siya natauhan. Napayakap pa sa akin ng inay sa sobrang tuwa. Muling nakapagtanim ng palay at gulay ang mga magsasaka ng sityo namin, na tanging ikinabubuhay nila. Nang sumunod na linggo, dinalaw din namin ng itay sa sementeryo. Alam mo, Ige, dahil sa anak mo kaya nagbagong isip ni Ginoong Emiliano. Nabuksan muli ang ilog para sa lahat. Ang galing talaga ng anak mo. Alam ko po na ginabayan niyo kami. Matatahimik na po kayo dahil ibinalik na ang ilog. Kami na lang po ng inay ang magpapatuloy sa pagsasaka. Buong buhay ng ama mo sa pagsasaka na niya inialay. Kaya siguradong sobrang saya niya ngayon dahil sa ginawa mo. Sa loob lang ng 1 taon, bumalik na sa dati ang sityo. Ganun na rin katagal naming hindi nakikita si Ginoong Emiliano. Sabi baka raw bumalik na sa Maynila ito. Naisip ko na mas maigi na rin yun. Tuwing kasing nakikita ko siya, lagi ko lang naaalala ang ginawa ko. Isa sa pinagpapasalamat ko ay hindi ako kinarma sa ginawa ko. Bagkus puro biyaya ang dumating sa aming pamilya.
Wakas. Tay, nabalitaan niyo po ba